isip ninyo at kahit na ang ganda ng palabas dito ay hindi kayo dito nakafocus. Iligtas na naman papa ko! Huwag niyo lang siya hayaan mamatay! Ako naman ang mangyayari kay madam. Iniisip ko kasi kung anong klaseng entrance ang gagawin ko pagkita namin ni Agoncilla. Yan yung cellphone na nakuha ko sa isa sa mga kidnapper. May mga dial numbers dito. Baka isa dito yung nag-kidnap sa'yo. Narito ako para tulungan ka sa problema mo. Si Reden at ang pamilya niya. Kaya Goncilla ba yung cellphone na yan? Opo, sir. Kailangan makausap si Papa. Kailangan ba tayo na agad? Hindi ba pwedeng ganito muna tayo? Masaya tuwing magkasama? Sige, yan gusto mo eh. Kasi si Reden, nalaman niya na nasangkot ka sa pagkidnap sa asawa niya. Bakit parang kalmado ka lang? Of course. Ba't nangangamot ka naman ngayon? Di ba pumayag na nga ako sa gusto mo? Iba na to eh. Papa ko, nandito lang sana si Benji. Sigurado ako matutulungan niya tayo. Papa, kaya lang wala eh. Umalis na siya. Lumabas na siya ng bahay kasama yung kamukha ko. Hindi niya tayo babalikan. Hindi niya na ako babalikan. Lucy! Benji? 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 Lucy! Anong ginagawa mo dito? Siguro masaya ka, no? Masaya ka kasi nakikita mo ako naghihirap. Masaya ka kasi nakikita mo nag-aagaw buhay ang papa ko at wala akong magawa para matigil yun. Hindi, Lucy. Nagkakamali ka. Nandito ako para tulungan kayo. Ito, may nahanap akong gamot sa silid ni Madam. Papa? Papa, inumin mo to. Hindi niyan tuluyan mapapagaling ang papa mo. Pero mapapahaba niya ng buhay niya. Salamat. Akala ko puro masasamang tao lang talaga yung nandito sa mundong to eh. Sinusunod lang namin si Madam kasi hawak niya yung buhay namin. Pero kung ako tatanungin mo, ayoko makakita ng taong nasasaktan. Lucy, alis na ako. Baka malaman ni Madam na tinutulungan ko kayo. Magbubuljak ako. Sige. Salamat. Sige. Sir. Ang ganda naman. Pero, paano nagkaroon ng bulaklak eh? Puro bato naman dito. Kahit saan naman eh. May magandang bagay, basta makahanap ka lang. Parang yung bulaklak na yan, dito sa mga bato. Parang ikaw sa buhay ko. Salamat ah. Hindi ko alam ganyan ka pala mag-isip. Hindi naman nagbago yung pag-iisip ko eh. Nawala lang yung alaala ko. Ganyan ka pa rin kaya kapag nagbalik na yung alaala mo? Ewan ko. Pero gusto ko ito eh. Gusto ko itong nararamdaman ko ngayon. Benji? Benji, hindi ako yung babaeng kasama mo. Nandito pa kami ni Papa. Benji, balikan mo ako. Ivan! Benji! Benji! Benji, anak! Ano nangyayari sa'yo? Benji! Benji! Benji, ano ba ginagawa mo? Benji! Benji! Benji, ano ba? Benji! Reden! Si Benji! Benji!
Reden! Bigla ko nalang nabutan si Benji nag-aasalaso. Benji, anak ka namin, hindi ka aso! Makinig ka! Benji! Ano nangyari dyan? Benji? Benji! 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 Benji, anak! Ano ba nangyari? Benji! Ay? Siguro nga po kaya ako nag-asal-aso kanina dahil naging aso po talaga ako dun sa lumang bahay. Napakasama talaga ng bahay na yan. Hindi na nakontento sa'yo. Ginawa pa kami ng kopya ng Jessie. Pati nanay mo si Ivan, pinahihirapan. Benji, mag-iingat ka. Baka nga hindi talaga ang itay mo o si Jessie yung nakakausap mo. Nay, paano ko po malalaman kung sino yung totoong tatay o si Jessie? Meron silang mga markas sa braso na parang tato. Anak, yun yung tiningnan ko sa kamay mo nung nakalabas kayo ni Lucy sa lumang bahay. Papa, okay ka na ba? Kamusta nararamdaman mo? Maayos na yung pakiramdam ko. Dahil sa'yo. Salamat, anak. Dito po kayo magtulog na yun, Tay? Kami ng itay mo. Alam mo, anak, mabuti na yun kasi kung may mangyari man sa'yo, maaalalayan ka namin ng tatay mo. Salamat po, Nay, Tay. The best po talaga yung mga magulang. Sige na, tulog ka na. Lalatag na lang kami dito ng nanay mo. Ha? Siya nga pala, anak. Di ba sabi mo, naging aso ka dun sa lumang bahay? Paano ka nakabalik sa pagiging tao? Kay Lucy po. Dahil sa kanya. Papa, mabuti naman magaling ka na. Alam mo ba, sobra ako nag-alala sa'yo. Kasi akala ko mawawala ka na naman eh. Kasi akala ko iwan mo ulit ako. Anak, huwag ka mag-alala. Hindi na kita iiwan. Natural. Hindi mo siya iiwan. Dahil nakakulong kayo dyan. Napakasama mo! Napakasama mo, parang awa mo na! Mawala mo na kami dito! Kailangan kami ng pamilya namin! Ibalik mo kami sa pamilya namin! Kailangan? Panoorin mo to. Paano mo nasabing kailangan ka ng pamilya mo? Eh, happy na sila kasama ang alagad ko. Aber? Kung noon, hindi nagtagumpay ang kamukha ko para sirain ang pamilya ko. Ngayon, hindi magtatagumpay ang kamukha ng anak ko. Ha! That's where you're wrong! Nag-uumpisa ng kumilos ang mga alagad ko. Kahit makalabas kayo rito, wala na kayong babalik ang pamilya. Anak, sige na, tahan na. Huwag ka mag-alala. Makakahanap tayo ng paraan para makiligtas dito. Ano? Gusto mo iparesto ka agad si Agoncilla?
Bakit naman rin? Papa, ito yung telepono ng mga kidnappers. Nandiyan yung number ni Agoncilla. There must be a simple explanation for all of this, you know? Papa, ang sabi ho ni Dondon, baka ho kinontak ng mga kidnappers si Agoncilla para lang humingi ng ransom. Wala akong naalalang ganun pangyayari. Pero kung nangyari man yun, ba't wala sinasabi sa akin si Agoncilla? Ano, Papa? Wala dito eh. Nasa Amerika. Galit pa ba siya sa akin? Galit na galit pa rin sa'yo, Papa mo. Papa, kailan kayo huling nagpuntang Amerika? Matagal-tagal na rin. Siguro may mga... di ko naman alam, pero mga ilang taon na siguro. Papa, noong isang buwan, nanggaling ako dito para bisitahin kayo. Hinarap ako ni Agoncilla. Papa, sa tingin ko ayaw niya magkasundo tayo eh. Kaya siguro pinakidnap si Dulce para makuha niya lahat ng pera niyo. Alam mo, nung wala ka sa poder ko, si Agoncilla at saka si Dondon ang nag-alaga sa akin. Bakit naman nila gagawin yun? Kailangan tayong humingi ng tulong sa pulis. Hindi, wag muna. Siguro dapat kausapin ko muna si Agoncilla. Baka naman maayos natin ito na hindi na kailangan ma-involve yung mga pulis. Hello. Oh yeah, Sergeant. Okay. Sige, ako mismo magdadala kay Agoncilla dyan bukas para makapagbigay ng statement, okay? Sige, Sarge. Thank you very much, Sarge. Sino yun, Papa? Yung kaibigan kong pulis doon sa presinto, sabi niya nahuli daw yung isang kidnapper. At ang sabi ng kidnapper na yon, ang nag-utos sa kanila daw na kidnapin si Dulce ay isang babaeng nagngangalang Agoncilla. Siguro naman naniniwala ka na ngayon sa akin. Ako, ate, patay na tayo. Ayoko pa makulong. Di ba siksikan dun? Paano magkakasya dun? Bilib naman talaga ako sa'yo, no? Yan para isip mo. Anong gagawin natin ngayon? Di pwede ito eh. Kailangan dispatch ako yung cellphone ko. Tama, para wala silang ebidensya. Ano to? Bakit nandito pa to? Tinapon ko na to ah. Bakit bumalik uli? Sino yung kausap ni Mama? Ex doon ni Mama ng college. Bumisita yan nung may sakit si Mama. Habang wala ka pa. Tapos yun. Ngayon, napapadalas na yung pagpunta dito. For sure, naliligaw yan kay Mama. Ayoko nga dyan sa Miguel na yun. Bakit naman? Ayaw mo bang mag-asawa ulit si Mama? Ayoko. Nandito na naman tayo nila Arco ah. Tsaka hindi na naman kailangan ni Mama ng bago pang asawa. At mas lalong hindi na natin kailangan pa ng bagong papa. Kuya, matagal na rin namang patay si Papa. Ayaw mo ba na magkaroon si Mama ng bagong mamahalin? Alam mo, kahit ano pang sabihin mo, Lucy, hindi na mababago yung tingin ko na ayoko dyan sa lalaking yan para kay Mama. Kuya, hindi naman kita kinukontra eh. Siyempre, kung ayaw mo mag-asawa si Mama, ayoko din. Ayun naman pala eh. Yan ang kapatid. Kawawa naman si Papa, no? Pinagkatiwalaan niya si Agoncilla, tapos tatraidorin din pala siya sa uli.
Alam mo, may mga tao lang talaga siguro na sadyang madaling masilaw sa pera. Pasalamat nga tayo kasi walang ganyan isa sa mga anak natin. Kasi sa'yo nagmana. At sa'yo din. Nakakalimutan mo, di ba inalok ko ni Papa dati ng pera? Para makapag-iwalay sa akin. Alam mo rin din, mahal kita. Bakit naman kita ipagpapalit sa pera? Teka, tulog na tayo. Oo, anak. Naliligaw sa akin si Miguel. Pero, hindi ba matanda na ako para sa mga ganyan? Ma, walang matanda-matanda pagdating sa love. At saka hindi ka pa po matanda. Hindi mo ba siya gusto? Well, naging boyfriend ko siya noon bago yung daddy mo. Siyempre, nagustuhan ko rin siya noon. Tapos ngayon, Anak, hindi ko alam eh. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, gusto mo ba magkaroon ng bagong bata? oo naman po. Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin kay Kuya at Arco. Ma, kasi lumalaki na rin si Arco eh. He needs someone to be his role model. Pero, yung daddy niya ang idol na eh, di ba? Pero mawala na si Papa. At pangit yung memories na iniwan niya sa atin. Ngayon, ang kailangan ni Arco, yung isang tao na magtuturo sa kanya kung paano maging isang tunay na lalaki. Hindi yung basta-basta na lang nang iiwan ng pamilya. Ma, sorry. I'm sorry, pero kasi kailangan na nating harapin yung katotohanan. Yung katotohanan na kailangan na ng pamilya natin ng bagong padre de pamilya. And I know, deep in your heart, naghahanap ka na rin ng bagong kapalit diyan sa puso mo. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ha? 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 Bawal pumasok dito. Ha? Walang kahit na sinong ikaw. Oo, sa inyo. Pwede pumasok dito dahil baka mapapahama ka. Ang bihira. Ano ba to? Meron pang baliw na nagpapatrol dito sa labas. Nagbabantay. Alis! Oo, alis na! Bilis! Sandali! Ay! Alis! Ay! Abdi! Ako bantay dito! Ako bantay! Bantay ko! Wala naman yatang nakatira dito.
Sabi ko na eh, sa malaking joke talaga yung pagpunta ko dito eh. Naloko mo pa ako. Ang bilis mo naman sumuko. Ngayon, naniniwala ka bang pwede kitang tulungan? Sigurado ka bang matutulungan mo ako? Tingnan mo nga yung itsura mo. Uugod-ugod ka na. Well, this is just a disguise. Ngayon, naniniwala ka na bang matutulungan kita? Pasensya ka na ha. Alam kong mabait ka sa akin eh. Kaya lang, may nagpapanggap na Lucy sa labas. Ayokong masira niyo yung pamilya ko, pati buhay ko. Benji, mahal kita. Mahal na mahal. Mahal din kita. Mahal na mahal. Tayo na. This is a problem. Na-inlove ng peking Lucy kay Benji. Nagkausap na kami ni Agoncillo rin. Hindi totoo yung mga bintang niyo sa kanya. Mas pinaniniwalaan mo itong si Agoncillo kaysa sa akin? Pinapatawad ko na kayo mag-asawa sa pag-aakusa sa akin. Kung gusto mo yung anak ko, iyong-iyo na yun. Kapag lumabas ka sa kwartong ito, ituloy-tuloy mo na sa gate ang aking pamamahay. Oo, Papa. Aalis ako dito. Kasama pamilya ko.